Vivian's POV. Ano ba? Bitawan mo ako! Saan mo ba ako dadalhin? Galit na wika ko kay Herman habang marina kong hinawakan sa braso. Pilit kong inihilang braso ko na mahigpit na hawak nito pero hindi ito matinag-tinag. Natigil lang ako sa pagpupumiglas kay Herman nang huminto kami sa isang nakasarang pintuan. Agad na kumatok si Herman sa nakasarang pinto't bumukas naman agad ito. Bumungad sa amin ang mukha ng isang lalaki. Tiningnan muna ako mula ulo hanggang paa at agad kaming pinapasok sa loob. Pagdating sa loob ng kwarto ay agad na nalaki ang aking mga mata. Tumambad sa paningin kong naglalakihang kamera at nakatutok sa iisang kama. Sa kamang yun ay may dalawang lalaki at isang babaeng abala sa pagniniig. Parang bigla ko nang hina sa nasaksihan. Siya na ba ang bago nating model? Sige na, bihis na siya kasi siya nang susunod sa salang. Narinig kong wika ng isang banyagang lalaki. Chinese ito base sa tono ng kanyang pananalita. Yes boss, siya na. Pasensya na po, first time niyang gagawin kaya natatakot pa. Sagot naman ni Herman. Nanlamig ang buo kong katawan sa takbo ng usapan ng mga to. Parang gusto kong maiyak. Napahawak ako ng mahigpit kay Herman. Ano to? Bakit ganito Herman? Naiyak ang tanong dito habang nakatitig sa mga kaganapan sa kama. Parang gustong bumaliktad ang aking sikmura sa nasaksihan. Pinagtutulungan ng dalawang lalaki ang nag-iisang babae sa kama. Mukha naman silang nag-e-enjoy kasi malakas na napapaungol ang babae sa pambababoy na ginagawa sa katawan niya. Napapikit ako sa mga nakita. Seryoso lahat ng taong nandito sa kwarto habang tinitingnan ang kaganapan sa kama. Vivian, wala na tayong choice. Kailangan natin ng pera, hindi ba? Para kay Michael. Kailangan natin siyang maipagamot. Kayo pwede ba? Huwag ka na mag-inarte pa. Sumakay ka na lang sa kung anong mangyayari ngayong gabi. Bulong nito sa akin. Hindi, ayaw ko Herman. Oo, gusto ko magkapera pero hindi sa ganitong paraan. Please, umalis na tayo sa lugar na to. Hindi ko kayang gusto mong ipagawa sa akin. Naiyak kong sagot dito. Naramdaman ko naman ang paghigpit ng paghawak nito sa palad ko. Hindi na tayo pwedeng umatras, Vivian. Nakakuha na ako ng down payment. At syak na hindi papayag si Mr. Tan na umatras ka. Sige na, ayusin mo ng sarili mo dahil ikaw na susunod sa kanila. Bulong nito sa akin. Tuluyan na ako naluha sa sinabi nito. Bakit ayaw niya? Hindi pwede Herman. Alam mo kasunduan natin, hindi pwede atras dahil ako bayad na down payment sa'yo. Sabat ni Mr. Tan sa amin. Ngumiti naman si Herman dito. Of course, Mr. Tan, naninibago lang si Vivian sa nakakita niya. Huwag kayong mag-alala, matutuloy ang lahat ngayong gabi. Sagot ni Herman dito. Bueno, ikaw maganda. Malaki pala siya sa'yo Herman, bawal matras. Huwag kayong mag-alala. Kapag kumita malaki video mo, kayo may bonus sa akin. Tapos bigay pa kita madami project. Nakangising wika ni Mr. Tan sa akin. Napaiyak na lang ako ng tuluyan. Hindi ko po kaya sinasabi niyo. Herman, ibalik mo ng perang binigay sa'yo ni Mr. Tan. Maawa ka sa akin. Umiiling na wika ako sabay baling kay Herman. Nagmamakaawa ako nakatingin dito. No, Vivian. Pwede ba? Hindi pwedeng umayaw ka. Paano na lang si Michael kung palalagpasin mo opportunity na to? Wala ka bang concern sa anak mo? Gawin mo na lang ang pinapagawa sa'yo ni Mr. Tan. Kapalit ng kaligtasan na anak natin. Inis na wika ni Herman. Pagkatapos ay hinila ako nito sa isa pang pintuan. Banyo ito't pilit akong pinapapasok ni Herman sa loob. Isuot mo na ito, Vivian. Huwag mo nang hintayin pang tumamang kamay ko sa mukha mong yan. Huwag na huwag mo kong ipapaya kay Mr. Tan. Galit na wika nito sa kahinablot ang suot kong roba. Tumambad sa paningin nitong hubad kong katawan. Nakita ko pang paglunok ni Herman habang nakatitig sa akin. Jackpot ang makakapareha mo ngayon, Vivian. Huwag kang maglala. Isang lalaki lang ang makakapareha mo ngayong gabi. Hindi katulad kanina sa nakikita mo. Alam ko naman mag-e-enjoy kaya huwag ka nang pumalag pa. Wika nito sa akin at saka pinadaos-dos ang palad papunta sa aking dibdib. Saglit niya itong hinaplos kaya nagulat ako sa kanyang ginawa. Nakaramdam ako ng pag-iinit ng katawan. Sige na, isuot mo ng costume mo. Papupuntahin ko ng makeup artist mo para ayusan ka. Wika nito sa akin at saka lumabas na ng banyo. Naiwan naman akong hindi alam ang gagawin. Kahit nag-aalangan ay sinuot ko pa rin ang costume na sinasabi ni Herman. Tamang ang nasa isip ko. Wala nang halos maitago pa sa katawan kong damit na to. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Hindi na ako pwedeng umatras pa. Siguro kailangan ko na lang tanggapin ang trabahong ito para kay Michael, para sa anak ko. Nasa malalim akong pag-iisip nang muling bumukas ang banyo.
Nagulat pa ako na pumasok ang isang macho at matangkad na lalaki. Saglit ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa at saka ngumisi. Not bad. Ang galing talaga ni Mr. Tang maghanap ng bagong model. Uwi ka nito. Pagkatapos ay bigla na lang naghubad sa harap ko ng damit at pantalon. Naiwan ang boxer short nito. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na nandito pa ako? Bakit bigla ka na lang naghuhubad? Pautal-utal kong wika sabay pinag-cross ko ang aking braso sa aking katawan. Pilit kong tinatakpan ang halos subad ko ng katawan dahil nailang ako sa mga titig nito sa akin. Para kasi akong pinagnanasaan nito. First time mo hindi ba? Hindi mo alam na ako makakapareha mo mamaya? Huwag kang mag-alala. Mas lalo ko pang gagalingan para ma-enjoy mo talagang lahat. Natatawa nitong sagot sa akin. Pagkatapos ay nilapitan pa ako tinitigan sa mukha. Ang ganda mo, mukhang hindi ko na kailangan pang uminom ng pampagana. Iyon pala kasi nagiinit na ako. Nakangiting tong wika. Nagulat ako na pinaglandas nitong palad papunta sa aking mukha. Parang gusto ko manginig ang katawan ko dahil sa matinding takot. Relax. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa iyo, Miss Beautiful. Galingan natin ang ating performance para matuwa sa atin si Mr. Tan. Alam mo bang, galante yun kapag nagugustuhan niyang performance ng kanyang mga artist? Anas dito sa akin. Napalunok naman ako sa sinabi nito. Nasa ganun tagpo kami nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Herman kasama isang medyo may edad ng babae. Buti naman at nagkakilala na kayo, Jude. Siya pala si Vivian. Swerte mo. Siya makakapareha mo ngayon. Pagpapakilala sa amin ni Herman. Agad nang umisi si Jude dito. Well, mukhang sinuswerte nga ako ngayong gabi. Alam mo bang excited na ako? Gustong-gusto ko nang maromansa si Vivian. Nakakagigil ang katawan niya. Natatawang sagot ni Jude. Nakita ko natigilan si Herman pagkatapos ibinalingan ako nito. Inumin mo to, Vivian. Makakatulong to sa'yo mamaya para hindi ka nervyusin. Wika ni Herman sa akin sabay abot ng isang tableta at tubig. Nakita ko pag-ismid ni Jude habang nakatitig sa tabletang hawak ni Herman. Hindi ko nalang pinansin at tuluyang sinubo ang tableta sabay inom ng tubig. Pumalakpak naman si Jude na siyang labis kong pinagtaka. Aayusan ko na siya, umupo ka dito. Sabat naman ng babaeng kasama ni Herman. Agad naman ako nagpatiano at hinayaan na lang itong lagyan ng make-up ang aking muka. Nasa kalagitnaan na ng pag-aayos ang make-up artist na makaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Para ako nakaramdam ng pag-iinit ng katawan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero parang gusto kong lapitan ang nakangising si Luis at yakapin. Gusto kong damin ng katawan nito. Siguro, umepekto na sa katawan niyang gamot na pinainom mo, Herman. Tamang-tama na iayos ng kama. Narinig kong wika ng makeup artist. Para naman bigla akong nawala sa aking sarili. Gusto ko nang sugurin si Jude at damhin ang init ng katawan nito. Pero hinila na ako ng makeup artist papunta sa kama kung saan nakatutok ang mga kamera. Pero wala doon ang aking atensyon. Ang atensyon ko'y na kay Jude. Gusto kong mailabas ang init ng katawang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na namalayan pa ang mga sumunod na nangyari. Naging blanko sa akin ang lahat. Nakita ko na lang ang aking sarili na nasa ibabaw ng kama habang abala sa pagpapaligaya sa akin si Jude na nakatutok sa amin ng kamera. Pagkatapos ng mainit na sandali na yon ay bigla akong nakatulog. Wala akong pakialam sa aming paligid. Basta nagising na ako na masakit ang ulo at buo kong katawan. Agad ako napabangon nang maalala kong lahat. Hindi ko alam pero pakaramdam ko, panaginip lang ang lahat. Imposibleng magagawa sa akin ni Herman ang bagay na yun. Agad kong ginala ang paningin sa paligid. Mag-isa lang ako sa silid kung saan dinala ako kagabi ni Herman. Wala ito sa kwarto, kaya naman kahit nahihilo pa'y bumaba ako ng kama. Noon ko lang na-realize na tanging roba lang ang suot ko. Napaigik pa ako na maramdaman kong sumasakit ang balakang ko, partikular na ang aking pagkababae. Biglang dagsa sa akin ang realisasyon. Hindi yun isang panaginip, alam kong totoo na nangyari sa akin ang bagay na yun. Agad akong tumakbo papuntang banyo. Agad kong hinubad ang suot kong roba at doon ko napatunayan na totoo ang mga nangyari kagabi base na rin sa dami kong kiss mark sa buo kong katawan. May mga pasa din ako. Biglang lumitaw sa alaala ko ang mga eksenang naganap kagabi. Tuluyan ako napaluha at napaupo. Pinainom ako ng gamot ni Herman para sandali akong mawala sa sarili at magawa nila lahat ng gusto nilang ipagawa sa akin. Tuluyan ako napahagulhol. Hindi ko alam kung paano harapin ang lahat ng to. Alam ko kung ano masandaling makakalat ng mga video na yon sa mga X-rated sites at mga Pornhub.
Naikuyom kong aking kamot, mabilis na binuksan ng shower para matanggal ang mga bakas na ginawa kagabi na lalaking nakapareha ko sa kama. Patuloy ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang naliligo ako. Sobrang sakit dahil hindi ko akalaing na nagawang ibenta ni Herman ang katawan ko sa mga sindikatong yun kapalit ng pera. Hindi ko alam kung ilang oras na ako sa banyo. Namumula ng balat sa kakoskus, matanggal lamang ang mga bakas sa mga nangyari kagabi. Kasabay ng pagtulo ng tubig sa banyong paulit-ulit na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Nasa ganun akong sitwasyon nang biglang pumasok si Herman. Nakangisi itong nakatitig sa akin. Good job, Vivian. Alam mo bang natuwa kagabi si boss? Kontento siya sa ginawa niyang performance kagabi ni Jude. Kaya naman gusto niya ulit kunin ang serbisyo mo. Nakangisi nitong wika sa akin habang pinagmamasdan ng hubad kong katawan. Hayop ka, Herman. Bakit nagawa mo sa akin ang bagay na yun? Galit kong sagot dito at saka umalis sa tapat ng shower at direktang lumapit dito. Pinagkakalmot ko to dahil sa matinding galit. Inis naman ang hinawakan ng dalawa kong kamay at matalim akong tinitigan. Tumigil ka na. Bakit hindi ka ba nag-enjoy sa performance mo kagabi, Vivian? Huwag kang mag-inarte sa harap ko ng ganyan na parang apik-api ka dahil kitang-kita sa mga galawan mo kagabi na gustong-gusto mong ginagawa sa ni Luis sa kama. Inis na sagot dito sa akin at saka ako tinulak. Napaupo ako sa sahig ng banyo. Pinainom mo ko ng gamot, Herman. Bakit nagawa mo sa akin ang bagay na yun? Hindi mo malang ba naisip na ina ako ng anak mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakilala sa akin? Galit na sigaw ko dito. Bakit may isipin ng ibang tao? Wala akong pakialam sa kanila, Vivian. Kailangan natin ng pera, ito lang ang mabilis na paraan para kumita tayo. Bakit bang arte-arte mo? Nakulangan ka ba kagabi sa ginawa niyo ni Jude? Gusto mo bang gawin ko ulit sa'yo yung ginawa niya kagabi? Galit na sigaw nito sa akin. At naghubad ng saplot sa harap ko, napaatras naman ako. Belinda's POV. Sobrang bilis ng panahon, 3 buwan na pala ako dito sa Germany. Kahit papano ay nakaramdam ako ng katahimikan sa lugar na to. Sa bagay, wala naman akong ibang ginawa dito kundi ang mag-movie marathon at mag-shopping. Iniiwasan ko na ding sumagap ng kahit anong balita mula sa Pilipinas. Araw-araw din akong tinatawagan ng mga kapatid ko para kamustahin. Kaya kahit papano ay hindi ko sila masyadong namimiss. Belinda, nakaredy ng pagkain sa lamesa. Bumaba ka na para malagyan ng laman niya sikmura mo. Anong oras ka ba natulog kagawing bata ka? Bakit hanggang ngayon nakahiga ka pa dyan sa kama mo? Tanong ni Nanay Caridad sa akin. Kanina pa ako kinakatok nito pero hindi ko pinapansin hanggang sa pinasok niya na ako dito sa kwarto at nadatnan niya ako nakahilata pa sa kama. Hinawin tong kurtina kaya naman biglang nagliwanag ang buo kong kwarto. Agad ako nag-inat at bumangon. Sobrang ganda kasi ng pinapanood ko kagabi, Nay. Hindi ko na malaya ng oras. Sagot ko dito at tuluyan ng bumaba ng kama. Naglakad na ako papuntang banyo para gawin ang mga morning routine ko. Nakaramdam na din ako ng pagkalam ng aking sikmura kaya nagmamadali na akong kumilos. Naiwan naman si Nanay Caridad sa kwarto kong nililigpit ang mga kalat ko. Ilang beses ko na itong pinagsabihan na ako nang bahalang maglinis ng sarili kong kwarto pero hindi ito nakikinig. Kaming dalawa lang nakatira sa malaking bahay na to. Twice a week may pumupuntang mga cleaners mula sa cleaning company para maglinis ng buong bahay. Malaki ang bayad pero walang problema. Si Kuya Dexter naman ang nagbabayad. Paglabas ng banyo hindi ko naabutan si Nanay Caridad. Maayos na ulit ang aking kwarto pati na din ang aking kama. Agad akong pumasok sa loob ng walk-in closet para magbihis. Wala akong planong lumabas ngayon. Siguro tatambay na lang ako ng garden at magbabasa ng mga baon kong libro. Isa na ito sa kinahihiligan ko ngayon. Nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban kapag nagbabasa ako ng mga books. Agad kong bumaba ng hagdan at diretsong naglakad patungo sa kusina. Hindi ko na nakita pa si Nanay Caridad. Marahil nasa garden na to tinaayos ang mga alagang halaman. Isa din yan sa pinagkakaabalahan ni Nanay Caridad dito sa Germany. Nagtatanim ito ng iba't ibang klase ng halaman. Agad akong naupo sa dining table at binuksan ang nakatakip na pagkain. Pero natigilan ako ng maamoy ang sinangag na inihanda sa akin ni Nanay. Ito kasi favorite kong breakfast kasama ng tosino at hotdog. Pero nagtataka ako kung bakit parang iba ang amoy. Ang baho. Agad kong naitakip ang aking kamay sa aking bibig. Parang gusto kong maduwal. Napatayo ako at hawak kong aking bibig at patakbong pumunta sa lababo.
Sumuka ako na sumuka kahit wala naman ako maisuka. Puro laway lang ang aking nailalabas dahil wala pa naman talagang laman ang aking sikmura. Last na kain ko'y before mag 6 p.m. pa kahapon. Hinang-hina ako napakapit sa lababo. Diyos ko kang bata ka, ano nangyari sa'yo? Bakit ka sumusuka? Narinig kong wika ni nanay. Nagmamadali akong nilapitan at tinapik-tapik ang aking likod. May nakain ka bang hindi maganda? Masakit bang tiyan mo? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Umiling naman ako. Hindi ko alam, Nay, pero ang baho kasi ng inihanda niyong breakfast, sira na yata. Wika ko dito habang habol ang aking paghinga. Paanong sira? Ikakaluto ko lang noon. Di ba yan naman ang lagi mong kinakain tuwing umaga? Nag-aalala nitong sagot pagkatapos ipansamantala akong iniwan at pumunta sa dining area para tingnan ang pagkain. Nakita ko pang inamoy-amoy niya ito't saka nagbalik sa kinaroroonan ko. Maayos naman ang mga pagkain sa lamesa. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi mo yata gusto. Wika nito sa akin pagkatapos ay tinitigan ako nito ng maigi. Tapatin mo nga ako, Belinda. Kailan ka dinatnan ng buwan ng dalaw mo? Tanong ni nanay sa akin. Agad naman ako napatulala. Shit, hindi pa pala ako dinatnan ng period simula nang umapa kami dito sa Germany. 3 months na kami dito pero ni kahit isang patak ng dugo, wala akong maalalang nakita sa aking underwear. Nalaki ang aking mga mata at napatakip sa aking bibig. Pagkatapos ay muli akong tumiti kay Nanay Caridad. Nag-alala naman itong nakatingin sa akin. Nay, kailangan ko ng pregnancy test. God, baka buntis po ako. Baka santuwa sa aking boses habang binabanggit ang katagang yon. Agad na natigilan si Nanay Caridad. Diyos kong bata ka, paano ka nabuntis? May nobyo ka ba nang hindi ko nalalaman? Tanong nito sa akin. Agad ako napayakap kay Nanay Caridad dahil sa matinding tuwa. Mukhang nagbunga ang huling nangyari sa amin ni Arthur. Kung ganun, magkakaanak ulit ako. Tumulong luha sa aking mga mata at napaiyak. Nay, magiging masaya na pulit ako kung totoong buntis ako. Wika ko dito. Belinda, anak, Diyos ko, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Pero kung saan ka masaya, nandito lang ako para gabayan ka. Madamdamin itong wika at saka hinaplos ang aking likod. Teka, anong gusto mong kainin kung ayaw mo ng sinangag? Sabihin mo sa akin at para maipagluto kita kagad. Tanong nito sa akin. Gusto ko po ng lugaw, Nay. Yung plain lang, paglalambing ko dito. Agad naman tumango si nanay. Sige, sandali lang ha. Magluluto lang ako. Teka, kailangan natin pumunta ng ospital, anak, para makasigurado. Pagkatapos mong kumain, sasaglit muna tayo ng ospital ha para magpa-check up ka. Para na din mabigyan ka ng vitamins. Sagot ni Nanay Caridad. Agad naman akong tumango at hinaplos kong impis kong tiyan. Ngumiti pa ako dito. Abala si nanay sa pagluluto ng lugaw nang marinig kong may humintong sasakyan sa tapat ng aming bahay. Agad akong lumabas para tingnan kung sinong dumating. Agad ako napasigaw na makita ko si Kuya Dexter, kasama nito si Harleen. Kuya, hindi niyo naman nabanggit sa akin na dadalaw kayo sa akin dito ngayon. Tuwang-tuwa kong wika. Agad ako lumapit at yumakap dito. Kamustang bunso namin? Aba, mukhang masaya ka dito sa Germany ha? Mukhang hiyang ka dahil tumaba ka ng konti. Natatawa nitong wika. Kaagad ko naman itong sinamangutan. Pagkatapos hinarap ko si Harleen. Nakangiti to sa akin kaya naman agad ko itong niyakap. So, kailan ang kasal niyo? Tanong ko sa mga to. Nagkatingin na naman ang dalawa pagkatapos ay hinawakan ni Kuya Dexter ang kamay ni Harleen na tinaas. Nakita kong diamond ring sa daliri nito kaya naman lalaki ang aking mga mata. Kinasal na kayo? Grabe ha, akala ko ba ayaw mo ikasal kapag wala ako? Gulat na tanong ko kay Kuya Dexter. Natawa naman to. Sa judge pa lang kami ikinasal. Gusto ko na kasing itali muna sa pangalan ko si Harleen. Mahirap na't baka maagaw pa ng ibang mahal ko. Pero kapag ikasal kami sa simbahan dapat present ka. Sagot ni Kuya Dexter. Natawa naman ako sa sinabi ni Kuya Dexter. Pagkatapos ay binalingan ko si Harleen. Welcome to our family, Harleen. Masaya ako dahil sa wakas kayo pa rin ni Kuya Dexter ang tinakda para sa isa't isa. Nakangiti kong wika dito. Nahihiya naman itong tumango. Thank you, Miss Belinda. Masaya ako dahil nasa maayos na kayong kalagayan. Sagot ito sa akin. Oops! Bakit may miss pa rin ang tawag mo sa akin? Tawagin mo ko sa first name ko, tatawagin din kitang Ate Harleen. Kahit na halos magkasing edad lang tayo. Natatawa kong sagot dito. Agad naman itong napangiti dahil sa aking sinabi. Naku, nandito pala kay Dexter. Mabuti naman at nadalaw niyong kapatid mo.
Narinig naming wika ni Nanay Caridad. Sabay kami napalingon dito. Agad na lumapit si Harleen at Kuya Dexter at nagmano kay Nanay Caridad. Kaawaan kay ng Diyos mga anak. Halina sa kusina at may pagkain na naka-ready. Ayaw kasi ni Belinda sa inihanda ko kaya pagtiyagaan niyo na lang muna kung anong nakahain sa lamesa. Mamaya ko na kayo pagluluto ng paborito mong pagkain, Dexter. Wika ni Nanay kay Dexter. Agad naman tumango si Kuya Dexter at sabay na kaming naglakad papuntang dining area. Pagkakita ni Kuya Dexter sa mga nakahandang pagkain sa mesa ay agad nitong pinaghila ng upuan si Harleen. Pagkatapos ay hinarap ako at nagtatakang tumitig sa akin. Kailan ka pa naging maselan sa pagkain, Belinda? Favorite food mong nakahain sa lamesa? Nagtataka nitong tanong sa akin. Agad ako napayuko. Hayaan mo ng kapatid mo, Dexter. Mukhang naglilihi kasi kanina pa nagsusuka yan. Pinagluto ko na lang ng lugaw dahil yun lang daw ang gusto niyang kainin. Kaswal na sabat naman ni Nanay Caridad. Nalaki ang mga mata ni Kuya Dexter sa gulat. Pagkatapos ay dumakonting nito sa impis kong tiyan. Agad naman ako nag-peace of sign. Pagkatapos ay umupo ako sa pinakadulong bahagi ng lamesa. Ayaw ko kasing maamoy ang pagkain nakahain sa mesa. Pakiramdam ko bumabaligtad ang aking sikmura kapag naaamoy ko yon. Paano nabuntis ka? Sinong ama? Nagtatakang tanong ni Kuya Dexter. Sakto namang nilapag ni Nanay Caridad ang lugaw na request ko. Malapad akong napangiti at agad na tumayo para kumuha ng asukal. Tahimik lang na pinapanood ako ng 3 pares na mata. Gulat na gulat sa mga kinikilos ko. Wala naman akong pakialam dahil gutom na ako at gusto ko nang kumain ng lugaw. Agad kong nilagyan ng maraming asukal ang lugaw. Amazed na amazed silang 3 habang pinapanood ako. Walang sino man ang nagtangkang magsalita habang kumakain ako. Napangiwi si Kuya Dexter sa tuwing sinusubo ko ang matamis na lugaw. Ibang klaseng cravings yan. Narinig ko pang wika ni Kuya Dexter na makita nitong malapit nang maubos ang aking kinakain. Nakita ko nang sinawa ito ni Harleen. Pagkatapos ay naglagay na ng pagkain sa pinggan. Hindi ko sila pinapansin. Nasa lugaw ang buo kong atensyon. Nay, gusto ko po ng buko juice. Agad na wika ko pagkaubos ng kinakain ko. Napatingin naman si Nanay Caridad kay Dexter. Nagtatanong ang mga mata nito. Dexter, may alam ba kayong bilihan ng buko juice dito sa Germany? Nagtatakang tanong ni Nanay Caridad. Agad naman tumango si Kuya Dexter at nagsalita. Marami sa grocery pero ready to drink na. Wala yung galing mismo sa puno. Maiksing sagot ni Kuya Dexter. Agad naman napatango si Nanay Caridad. Kung ganun, bibili na muna ako. Sagot ni Nanay Caridad at takmang aalis na pero nagsalita ako. Ayaw ko noon, gusto ko yung galing mismo sa puno. Sagot ko sa mga to. Parehong laglag ang mga panga nilang lahat. Nagkatinginan at hindi alam ko anong gagawin. I think walang ganyan dito, Belinda. Sa Pilipinas marami. Pero nandito ka sa Germany. I don't think makakahanap tayo niyan. Sagot ni Kuya Dexter. Agad naman akong naluha. Ewan ko ba, gusto ko talaga uminom ng fresh buko juice. Pero yun ang gusto kong inumin, kuya. Bakit kasi hindi kayo nagdala noon? Nagtatampo kong tanong dito. Pagkatapos ay hindi ko napigilang mapaiyak. Napakamot ng ulo si kuya at napatingin kay Harleen. Fine, meron dito sa Germany pero nasa bottle lang, Belinda. Walang fresh. Pero subukan mo lang baka sakaling magustuhan mo din ang lasa. Wala kasi akong napapansing puno ng nyug dito. Kung gusto mo talaga ng fresh buko juice, kakausapin ko si Wagon na magpadala kaagad dito. Sagot nito sa akin. Tumigil naman ako sa pag-iyak at nakangiting tumango. Good, kakain muna kami pagkatapos dadaling ka namin sa ospital. Kailangan mo matingnan ng doktor para makonfirm na nagdadalang tao ka talaga. Ibang klaseng cravings mo, sagot ni Kuya Dexter at nagumpisa ng kumain. Tahimik naman ako nanood lang sa kanila. Katulad na napagkasunduan, agad akong dinala ni Kuya Dexter sa pinakamalapit na ospital. Agad naman ako inasikaso ng mga doktor dahil mukhang kilala si Kuya sa nasabing ospital. Parang gusto ko magpa-party sa tuwa nang i-confirm ng doktor na buntis ako't na sa 3 buwan na to. Kung ganun, nagbunga ang nangyari sa amin ni Arthur. Masayang masaya ako. Sa wakas, magkakaroon na din ulit ng kulay ang aking buhay. Magbabago na din ang takbo ng buhay ko sa tulong ng batang nasa aking sinapupunan. Katulad na napagkasunduan, pagkatapos ng check-up ay dinala ako nila kuya sa isang store. May nakita naman akong coconut juice sa Tetra Pak at bote kaya agad kong bumili. Hindi ko gustong lasa kaya nasayang lang.
Walang nagawa sila Kuya Dexter kung hindi utusan si Kuya Wagon na dalawin ako dito sa Germany at magdala ng maraming buko. Dahil naka-private jet naman ay walang naging problema. Masaya naman ang mga kapatid ko nang malaman nilang buntis ako. Hindi na sila nag-usisa pa ng kahit ano. Ang importante daw ay makita nila akong masaya. Ayos na sa kanilang bagay na yon. Pinatunayan ko sa kanilang magbabago na ako. Ibabalik ko ang dating ako dahil gusto ko maging mabuting ina sa aking anak. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Maayos ako nakapanganak, nakasuporta ang aking buong pamilya. Kaya hindi ako nahirapan. Isa pa, nasa tabi ko palagi si Nanay Caridad. Masaya ako talam kung kahit kailan, hindi na ako malulungkot pa sa tulong ng bagong anghel sa buhay ko. Dahil babae ang bagong silang na sanggol, pinangalanan ko itong Rebecca. Nagiging masaya ang buong 3 taon kong pananatili sa Germany hanggang sa binalita sa akin ni Kuya Dexter na napagdesisyonan na nila ni Harleen na magpakasal sa simbahan. Wala akong choice kung hindi pansamantalang bumalik muna ng Pilipinas para dumalo. Yun kasing pangako ko sa kanya noon na kapag may ikinasal sa pamilya ay uuwi ako. Anong mangyayari ngayon muling nagbunga ang isang gabing may nangyari kay Belinda at Arthur? Malaman kaya ito ni Arthur? At si Vivian, hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa kanyang anak? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.